Ito nga po, House. sa ngayon pa lang, ano po, medyo nalalagay sa alanganin ang imahe ng buong Kongreso dito nga sa nangyayari po ng mga insertions, no, sa mga pagbabago po sa NEP, sa budget po ng Presidente. Meron kayong binabanggit muna, no? Nasabi ho ninyo, bago pag-usapan ang panukalang 2026 budget, klaruhin muna natin, ano ba nangyari sa kasalukuyang budget? May sinasabi kayo na yung PhilHealth Fund, yung alokasyon ng national government na 74 billion pesos, wala naman po doon sa House version na tanggalin ito. Pati yung DepEd budget, kaninyo, dinagdagan ninyo, pero nabawasan eventually. Opo, may mga nangyaring pagkakalikot, pero ang claim ninyo, hindi nangyari sa Kamara yan. Ang tanong dito, Congressman, sino yung kumalikot at saan nangyari? Well, alam mo, malinaw ang records dyan, Ted, eh, kasi, di ba, naging congressman ka rin. Pag natapos ang pagsusuri dito ng Kongreso ng budget, di ba, may version ng Senate, pinapadala sa Senado, di ba? Tapos, pagkatapos ng repaso ng Senado, pupunta yan sa Bicameral Committee, yung maliit na committee ng dalawang kamara. Pagkatapos, lalabas yung final. Nung lumabas yung final, yun ang nangyari. Natanggal na yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung DepEd budget, at nadagdagan ang DPWH ng ilang daang milyon na budget. No? So siyempre, nanggaling yun malamang doon sa binawasan nila. Walang kinalaman yung House of Representatives dyan. Pero ang House of Representatives ang nasisi dyan. Enero pa lang, naririnig ko rin, wala pa ako sa Kongreso, mapapunta pa lang tayo sa kampanya. Ang daming mga banat at batiko sa House na, inabuso, maraming kumikita dyan, kung ano-ano mga nasabi. No? Hindi pala ganun talaga yung nangyari kasi lahat yan, mukhang nabago doon sa Bicameral Committee. Ngayon, yung Bicameral Committee naman, may miyembro yung House, may miyembro rin Senado. Kami, partido ko, National Unity Party, may miyembro kami doon. Ang kwento sa akin, nung nag-meeting na sila, ang unang ginawa, gumawa na naman ng smaller committee pa. No? At sila lahat ay hindi nakasama sa mga diskusyon doon sa Bicameral Committee. Ang nanombrahan na miyembro ng Bicameral Committee, 4, no? 2 representative yung Senado, 2 yung House. Ngayon, sa House, Speaker at saka si Congressman Saldico. Sa Senado, ang balita ko, Senator Chis Escudero at saka Senator Grace Poe. Nung nag-umpisa yung talakayan nila, si Speaker hindi sumali. No? So si Congressman ko yung laging kausap doon sa Senado. Hindi ko alam kung gaano kadalas yung meeting at kung gaano ka-aktibo yung mga dalawang miyembro ng Senado. Pero silang dalawang naiwan. Maalala natin si Senator Coco Pimentel noon nagrereklamo na hindi daw niya alam ano yung mga nangyari doon. Ano pa nga aming mga miyembro, ang balita ko, hindi rin sila kasama sa kahit anong diskusyon. Pero siyempre sa dulo, binigay sa kanila yung comprehensive final report, pinapirma sa kanila, binasa nila, pinirmahan, pero siyempre hindi nila nabasa. Okay. So, ang gusto namin malaman dito sa mga hearing na darating ako, bago ako, wala naman ako dyan nung nangyari lahat yan. Pero sinabi namin, maganda ngayon ang House, nung nag-upisa kay Speaker, pagkatapos pati na rin ng Senado, sinabi na bukas na yung BICAM. Okay. Na papapukin na yung publiko, civil society. Okay yan, di ba? Pero hindi nawawala yung panunungkulan natin na tignan natin ano nakaraan Kasi kami nasisisi dyan, yung House of Representatives nasisisi. Talaga ba yan ang may kasalanan? Sino sa House of Representatives? Kasi kung may kasalanan dyan, edi siguro isisiwalat natin yan. Pero ganun din dapat sa Senado. Bakit kami lang? Sila rin dapat tignan nila. Ano ba talaga nangyari doon? Ngayon, marami nang lumalabas ng mga kwento, di ba? May mga report galing kay Senator Soto. At alam ko, pag-uusapan nila ng masusi yan. Kailangan, dapat lang talaga. Pero gagayahin namin sila dito sa House. Bago namin pag-usapan yung 2026 budget, liwanagin muna natin lahat ito para hindi na maulit kung ano man naging problema. No?